Celebrating the Year of Faith this 2013. It's #1. Veritas 846 Kapanali, the number one faith-based radio in the Philippines. Pakinggan mo, may mabuting balita. Katotohanan, pag-asa't pag-unawa. At kung puso mo ay naguguluhan, nalilito, kapanalig, ika'y makinig. Makinig, Veritas 846, kapanalig ninyo. Makinig, Veritas 846, radyo totoo, lahat ng kailangan mo. Balitang totoo, tulong na totoo, payong totoo. Makinig, Veritas 846, radyo totoo, radyo totoo. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Ngayon ay araw ng Martes, ika-29 ng Enero, taong 2013. Narito na ang isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa buhay at lipunang Pilipino. Talakayan! Makinig, makilahok, makipagtalakayan. Sama-sama tayong tumugon at mag-akayan tungo sa liwanag ng katotohanan, katarungan at kapayapaan. Talakayan! Hatid sa inyo ng Promotion of Church People's Response, Kasimbayan at ng Kadao Productions. Talakayan! Tuwing Martes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi, dito sa Veritas 846 Radyo Totoo. Magandang gabi Pilipinas, narito na ang ating programang Talakayan. Isang oras na makabuluhang talakayan tungkol sa katotohanan, katarungan, kapayapaan at kalikasan. Sa pagtataguyod ng Promotion of Church People's Response, Kapatirang Simbahan para sa Bayan at ng Kodao Productions, 60 minuto tayo magsasama-sama upang pag-usapan ang buhay at lipunang Pilipino. Tayo ay mag-akayan tungo sa pagtugon sa hamon ng panahon, lipunan at pananampalataya. Kaya makinig, makilahok at tayo nang mag-talakayan! Ngayon po ay araw ng Martes, ika-29 na Enero, taong 2013. Ito po si Raymond Villanueva ng Kodao Productions. At ito si Father Greg Obeas ng PCPR. Kami ni Raymond, ang iyong mga host dito sa ating bagong programa sa Radio Veritas 846 AM, ang Talakayan!
Tala Balita sa araw nito, araw ng Martes, ika-29 na Enero, taong 2013. Ang ating unang balita, FOI hiniling na isabatas. Nanawagan ng Right to Know Right Now o R2KRN Coalition kay Presidente Benigno Aquino na isalba ang Freedom of Information o FOI Bill. Ayon sa koalisyon, maililigtas lamang ang FOI kung ang Presidente mismo ang mag-uutos sa Kongreso na pabilisin ang pagsasabatas nito. Muli na namang naisantabi ang pagtalakay rito ng Kongreso noong nakaraang linggo matapos questionin ng 1st District Davao del Sur Congressman na si Mark Douglas Cagas ang quorum. Dismayado ang koalisyon dahil sa di umano'y pagsasabuatan sa Kongreso sa pamumuno ni Speaker Feliciano Belmonte Jr. at Majority Leader Neptali Gonzales na patayin ang panukalang batas. Layunin ng FOI Bill na obligahin ng pamahalaan ipaalam sa publiko ang lahat ng transaksyon at gastusin sa mga programa, serbisyo at proyekto para maipatupad ang transparency at accountability. Ang ating ikalawang balita, COMELEC muling tinanong kaugnay ng automated elections. Muling iniharap ng mga obispo ng Simbahang Katoliko ang mga question nito sa Commission on Elections o COMELEC kaugnay ng automated elections. Nagtungo si COMELEC Chairperson Sixto Brillante sa Plenary Assembly ng Catholic Bishops Conference of the Philippines kahapon sa Pope Pius Center sa Maynila. Matatandaang may mga katanungan ng ilang obispo sa COMELEC tungkol sa ilang issue kaugnay ng PCOS machines. Tinuligsa rin ni Bishop Roderick Pabilio ang COMELEC sa hindi nito pagtugon sa ilang agam-agam ng mga taong simbahan tungkol sa automated elections. Nananawagan ng simbahan ng malaya, tapat at mapayapang pambansa eleksyon sa darating na Mayo. Ang ating ikatlong balita, pahayag ni Bishop Pedro Arrigo hinggil sa insidente sa Tubataha, sinuportahan ng PCPR. Sinuportahan ng Promotion of Church People's Response o PCPR ang pahayag ni Vicar Apostolic ng Palawan Bishop Pedro Arrigo at ng iba pang environmental groups ang panawagan na papanagutin ng gobyernong US sa pagkasira ng korales sa Tubataha Reefs National Park. Ayon sa PCPR, nilabag ng mga Amerikano ang hindi bababa sa tatlong probisyon ng Republic Act 10067 na may karampatang parusang pagmumulta, pagkakulong at pagkumpiska sa barko. Hinamon ng grupo ang pamahalaang Benigno Aquino at ang Armed Forces of the Philippines na tumindig para sa soberanya at kalikasan at ipatupad ang batas ng Pilipinas. Nanindigan ng PCPR na ang insidente sa Tubataha Reef ay hindi isang simpleng pagkasira ng natural na yaman, kundi pagkiurak sa soberanya at dignidad ng Pilipinas. Hinikayat ng grupo ang mga mananampalataya na ipadama ang pagkalinga at kumilos upang maipagtanggol ang pambansang patrimonya. At para sa ating tala parokya, narito si Father Greg. Sa kasalukuyan, nagsasagawa ang Filipino Ministry ng Diocese ng San Bernardino, USA, katuwang ang National Alliance for Filipino Concern in the US, NAFCON, ng alternatibong medical mission sa ating bansa. 43 na mga doctors, nurses at volunteers ang tumulak sa mga sinalanta sa kalamidad ng Negros Oriental, Romblon, Mindoro at Compostela Valley. Layunin ng medical mission di lamang gamutin ang mga may sakit, pati na rin matuto at maugat ng mga Filipino-Americans ang lahing kanilang pinagmulan. Ayon kay Father Ben Alforque, Missionaries of the Sacred Heart, dating Pangulo ng NAFCO, inaasahang magpahigpit ito ng ugnayan ng mga Pilipino sa US, lalo na sa Diocese of San Bernardino at dito sa bansa. Pinasasalamatan ni Father Alforque sina Father Tony Abuan ng La Salette Fathers, Ms. Naida Castro at sa iba pang volunteer para sa inasahang tagumpay na gawain. Katuwang sa medical mission, ang Council for Health and Development, Father Paps Tintorio Foundation at Community-Based Healthcare Program ng mga dioceses. Maraming salamat, Father Greg. At yan po ang ating mga tala balita, mga balita hinggil at mula sa bayan. Ano ang pananampalataya kung walang gawa? Ito ang tanong at hamon sa atin ng Panginoon at ito ang hamon sa atin ng kasalukuyang panahon. Tayo makinig sa ating panimulang panalangin. Diyos na pinagmumulan ng buhay at pag-ibig, nagpapasalamat kami sa iyong walang humpay na pagkalinga at pagkikisa sa amin. Madama at maipadama nawa namin ang iyong pagmamahal sa piling
at paglilingkod sa aming kapwa, lalo na yung mga dukha at inalipusta sa aming lipunan. Bigyan mo nawa kami ng tatag at lakas upang makapag-ambag sa patuloy na pagbabago tungo sa isang buhay na kaganap at kasiyasiya. Dinadalangin din po namin sa yugtong ito ang mga kapatid naming nakaratay sa higaan ng karamdaman. Yung mga may naisantabi at di nagkaroon ng pagkakataong na marapatan ng lunas ang sakit. Patuloy mo nawa silang bigyan ng pag-asa at sigla at makita ang iyong kamay ng paggawa sa kanilang kagalingan. Naway sa aming pagsisikap at pagkakaisa, katarungan at kapayapaan sa aming bayan ay makamtan, at kaharian mong pag-ibig at buhay ay mamutawi. Hinihiling namin ito sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Father Greg. Yan po ang ating panimulang panalangin. At bago tayo mag-break muna, meron tayong kaugnay ng iyong panalangin, Father Greg, meron tayong mga malungkot na balita. Halimbawa na lamang yung isang National Executive Member ng Alliance of Health Workers ay sumakibilang buhay kanina pong umaga. Pakipaabot ito, mensahe galing kay Neil Legaspi ng Alliance of Concerned Teachers. Pinapaabot ang pakikiramay sa pamilya, kaibigan at kasamahan na naiwan ni Wilfred Bundang Malyari, dating tagapangulo ng National Orthopedic Hospital Workers Union, AHW, kasalukuyang kasapi ng National Executive Council ng Alliance of Health Workers National Office. Mahusay na alagad ng sektor pangkalusugan. At merong isa pang masamang balita, ang programa pong ito, Talakayan, Promotion of Church People Response, PCPR at Kasimbayan, ay lubos na nagdadalamhati sa pagpanaw ng ating kapatid na si Ami Chavez, Program Coordinator ng Kairos Philippines at isa nating kapanalig noong Enero 29. Ang kanyang labi na kalagak sa Floresco Chapel ay Mabini Street, Caloocan City. Malapit po ito sa Caloocan City Hall. Nagkikiramay po kami sa mga naulila, lalo na mga anak, kapatid at asawa. Father Greg, isasama natin ito sa mga panalangin natin. Sige, Raymond, talagang it's a loss, a big loss sa Kairos, no? Ang pagkawala ng ating kapatid at inanyayahan na lahat na mag-iisa tayo sa dalamhati sa pamilya na ito. Maraming salamat po sa inyong panalangin sa mga kaibigan at mga kasamahan natin ng ibang na sumakbilang buhay. At sa ating pagbabalik, kakausapin na natin ang isang pare kaugnay ng kalusugan nating lahat. At meron tayong mga bisita rito mula sa Miriam College at mamaya pababatiin din natin sila. Patuloy po kayong makinig. Ito ang ating programang Talakayan. Talakayan. Hatid ng Veritas 846 Radyo Totoo. Ang tinapay ng buhay. Pagnilayan natin. Payo sa mga kabataang lalaki mula sa aklat ng Kawikaan. Huwag gagawan ng masama ang iyong kaibigan na sayo'y umaasa at may tiwalang lubusan. Huwag makikipag-away ng walang sapat na dahilan kung hindi ka ginagawan ng anumang kasamaan. Ang tinapay ng buhay. Inihatid ng Veritas 846 Radyo Totoo. Wish mo bang makita ang mga paborito mong anchors ng Radio Veritas? Wish come true ka na! Mag-login lang sa www.veritas846.ph. Mas mapapalapit ka na sa mga kapanalig mo dahil maririnig mo na sila, live mo pa silang makikita. Hindi ba't kay sayang makapiling ang mga kapwa mo kapanalig dito sa Radio Veritas? Ano pang hinihintay mo? Log in na! Talakayan. Nagbabalik ang ating programa. Ito po si Raymond Villanueva ng Coda Productions. At ito si Father Greg Obejas at kayo ay kapiling namin dito sa ating programang Talakayan.
Behold, I will bring it health and cure, and I will cure them, and will reveal unto them the abundance of peace and truth. Ito ay mula sa Jeremiah chapter 33 verse 6. Sa ating pagbabasa ng Biblia, napakarami ang nasusulat tungkol sa kalusugan. Kalusugan na mahalagang usapin sa ating buhay bilang tao, bilang nilikhang kawangis ng Diyos. Kaya nga kapag sinabing kalusugan, Raymond, hindi lamang ito usapin kung may sakit o wala ang tao, kundi ito ay katiyakan na masigla ang pangangatawan at may kakayahang gumawa at kumilos ang sinuman ng mga nararapat na bagay. Ang ibig sabihin pala nito ay makikita rin sa salitang ugat, ang lusog. Usually sa Pilipino, pag sinabing lusog ay may maayos na katawan, may nakakain, may damit at iba pang pangangailangan. Kaya nga niloloko na tila mga katulad namin ay napapabayaan sa kusina. Lalo na siguro pag ikaw ang nagluto, Father Greg. Ay, nako. Pero I cook very well, pero hindi ako tumaba eh. Ganun ba? Oo. Baka naman yung iyong mga pinaglulutuan yun nang umuubos ng iyong Pero niluluto. gusto kong yung pinaglulutuan ko mag-enjoy sa niluluto ko, Raymond. Ako ang pamantayan ko yan, Father Greg, pagkatapos mong kumain. Kung masarap ang aking kinain, inaantok na ako pagkatapos. Tama ka nga, pero ang pag-usapan natin sa gabing ito ay ang pagtitiyak na kalusugan ng ating mamayan. Ito ang serbisyong kalusugan sa ating bansa. Diba? Pag napunta ka sa PJS, lagi ang daming pasyente mula sa iba't ibang lugar. Sinubukan ko dyan mag-cover, no? Sinubukan ko pumunta dyan alas 4 madaling araw, Father Greg. Napakahaba na ng pila. Kaya malaki ang maitutulong sa atin ng mga bisita natin ngayon, lalo't nabanggit mo ang PGH. Live dito sa studio ang isang nurse ng UP-PGH at staff regent ng University of the Philippines System, si Nurse Josel Pisate. Magandang hapon, magandang gabi na pala, Nurse Josel. Magandang gabi, Father Greg and Brother Raymond, at sa lahat na nakikinig ng Radio Veritas. At kasama rin natin sa pamamagitan ng telepono, Father Greg, sino? Sino ba yan? Oo, si Father Samuel. Si Father Sam Cuarto. Siya ay kasapi ng member ng Order of St. Camillus or Ministry of the Infirm. Tama po ba? Magandang gabi, Father Sam. Yes, good evening po sa ating mga tagapakinig sa ating Radio Veritas at kay Father at ang ating mga kasamahan ko dyan. Ako po si Father Sam Parto. Oo, Father Sam, tama po ba ito? Order of St. Camillus? Yes po, Order of St. Camillus. This is an order that operates hospitals throughout the country. We also have clinics and we also have community-based health programs doon sa mga kanayunan. Batid naman po natin sa inyong boses kayo ay nasa mabuting kalusugan. Pero paki-confirm, Father Sam, kumusta po kayo? Okay naman po ako. I'm just coming from Makati because I'm doing some research. Nandito ako ngayon sa Port Bonifacio sa isang parking lot. Oy, mabuti naman at tinanggap nyo ang aming tawag, Father Sam. Ingat-ingat po kayo kung magmamaneho kayo. Father Sam, I know your charism, pero kailangan din ng kapanalig natin na nakikinig natin ngayon na malaman tungkol sa inyong charism. Ano bang, can you further explain yung charism ninyo? The Order of St. Camillus, this is founded by St. Camillus de Lelis. He's an Italian priest, and we cater to the sick. Throughout the world, may mga hospitals kami, and the Order of St. Camillus arrived in the Philippines in 1975. And we have around 30 priests now. We have a seminary. We have a medical center at Pasig City. And we have also another hospital in Samar, as well as in Mati Davao. And we also have clinics in Makati and in Cubeo, Antipolo. So, Father, the moment, around 150 to 200 bed capacity po total ang aming mga hospital. So, Father, pinaka-center pala ninyo yung hospital service, yung Ministry of the Hospital of the Sick. No. Yung usapin, the role of ng simbahan
tungkol sa aspeto ng pangkalusugan, Father. Ano ba masasabi mo dito? Actually, ang role ng simbahan talaga napakahalaga sapagkat what the church emphasizes, especially dun sa ating Catholic social teaching, is the dignity of the human person. When you say dignity of the human person, that's primary. Ito yung pinaka-importante na this is something that is very important to us. This is in fact the core of the gospel. Ito yung pinakabuod sa ating pagtuturo sa simbahan, sa social teaching of the church. And that is why you cannot make the human person as object of any enterprise of anything. For as long as you respect the dignity of the human person, then that is in fact what we emphasize in the gospel values. Father Sam, may mga sakit na malaki ang ibinabawas doon sa dignity ng person. Halimbawa, yung incontinent na halimbawa, hindi na mapangalagaan yung kanyang bodily functions. Paano isinasagawa ito doon sa inyong mga hospitals at clinics? Paano nyo pine-preserve somehow ang dignity of the human person while being very sick, for example? Come again. I cannot get it. Oo. Father Sam, paano nyo ine-emphasize yung preservation ng dignity of the human person kahit na ito ay very sick na at incontinent na in many cases? Una is yung use mo ng resources sa hospital ay talagang those are means for quality of life at saka yung higit sa lahat yung mapapagaling mo yung may sakit, no? Lahat na yun ay those are means only, no? You utilize all of those means so that the human dignity is preserved, not only preserved but respected, no? At and that is why you cannot use the human person to be a means to an end other than the care of the human person. To give you an example, no, kapag bumili ka ng machine, itong machine na ito, kagaya na X-ray, gagamitin mo ito para doon sa bigida ng tao para mapapagaling siya, no? But there are instances also na pumapasok na yung tinatawag nating private enterprise where profit is the motive for running an enterprise, no? Bibili ka ng machine para kapag gagamitin mo ito, ikaw ikikita, no? So, dito po, nagkakaroon ng pagkakataon na maaaring makompromise mo yung dignidad ng isang tao kapag ginagamit mo yung isang machine para kikita ka, which is not bad actually, kasi kahit naman sa ating ibang areas na ating buhay, ay may tinatawag tayong commercial transactions, no? But kapag dumadating na yung point na i-utilize mo yung machine mo at yung primary motive mo is to earn more, then ginagamit mo na yung tao bilang isang means doon sa objective mo na kikita ka. So those are the things that we really keep in mind kapag nagsiserve kami sa mga may sakit, no? Because we serve the sick, it is because we respect the human dignity and we always aim for his total well-being at full recovery. Ibig ba sabihin, Father Sam, kapag ganito, you don't charge your patients exorbitant fees? Actually, nagpa-charge pa rin kami, no? Because we have to really operate the hospital in a sustainable way. But all our hospitals operate under a foundation, and this foundation are non-profit, no? We only recover the costs of the things that we buy, and we get all those that we collect back into operation so that we could improve our services and we could provide better and effective care sa mga pasyente namin. You talk about sickness, yung mga pasyente pumupunta sa inyong mga clinics at mga hospitals. Pero ano sa inyong palagay, Father Sam, ang tunay na dahilan kung bakit tila lumalala ang pagkakasakit sa ating lipunang Pilipino? What are the factors that contribute dito sa hindi gumagandang state of health ng Filipino people? Marami po. Sa ngayon, sinasabi nila yung mga lifestyle diseases ay marami na ito. Yung cases na ito, gagaya ng cancer, nakakasakit ka kasi yung lifestyle mo ay talagang they are not really healthy, no? At
para dun sa mga mahihirap, especially those who are living in the rural areas, then mahirap ka, so lacking proper nutrition, wala kang pagkain, and then the other resources that you need to live a decent life ay lacking yun. So, nakakasakit ka talaga. So, you will be admitted into the hospital. Maliban dyan, so lifestyle diseases, of course, yung infection, kapag ka mababa yung iyong immune system, na-infect ka, so nakakasakit ka. So, there are several factors that really would make you sick, no? Isa na talaga dito yung behavioral. Napakalaking bagay po yung kung unhealthy yung lifestyle mo, talaga nagkakasakit ka. Interestingly, sige, may tanong po si Father Greg. Tungkol ba sa, Father, tungkol sa yung move na privatization of health services, no, sa ating bansa. Para sa tingin ko, Father, this is commodification of services, let's say health services, no? Parang it becomes a commodity instead of it is a common good. Now, even if private hospitals ginagamit for the services, it will always remain a common good, no? Na dapat sagutin ng pamahalaan, ng government. Kasi there is a tendency, ang ano ko dito, Father, yung parang we are commercializing health services as a common good. Ano masasabi mo dito, Father? Yeah, actually, this is the policy of the government, because they believe that when you introduce the logic of the market, when I say logic of the market, may participation na yung mga private organizations, for-profit private organizations, you would introduce competition, because there is a need, there is a need for all of us, for the population to really avail of healthcare services. Now, kapag nag-introduce ka ng competition into the market or into the population, the assumption there is you create efficiency na operation mo, and then pagka meron kang efficiency, then this would be better for the entire population. Magiging beneficial ito sa mga tao, no? But the thing is, the model that we are following, which is the model of the US, merong private enterprise nga sa healthcare, you're not really reducing the costs. At nakikita natin sa US, ito na pinag-uusapan nila, no? Kaya nga, nag-introduce sila ng tinatawag na Obamacare. It is because a lot of the population in the US are not covered by healthcare, no? And they are disenfranchised from the system. Kapag titingnan naman yung sa sistema ng British, which is really something of a welfare, no? Everyone is covered. Everyone is covered there, no? Ang nangyayari sa atin sa Philippines is we are trying to imitate the system in the US, which is privately led now and commercialized. Kaya napapansin natin yung mga government hospitals na sinasabi nilang it's not efficiently run. This is because they are run by the government. Ito yung pinaprivatize nila, hoping na kapag privatize nito, they would be able to cater more effectively and efficiently to the larger population. Pero Father, but the thing is, ang effect naman dito, no, ang nangyayari dito, yung mga mahihirap, lalong-lalo na yung mga walang coverage ng PhilHealth, sila ngayon ang hindi naman makakapasok sa mga hospitals na nagbibigay ng quality care kasi wala silang pambayad, no? Oo nga, and in fact, kahit na-covered ka ng PhilHealth, most of the costs that you incur kapag pumasok ka sa isang hospital are out of the pocket, no? Maliit lang yung contribution ng PhilHealth doon. So, in other words, yung sistema ng ito na privately led at commercialized ay talagang effect nito sa mga mahihirap. Now, Father Greg, Father Sam, ano po ang mensahe ng Order of St. Camillus? Paano higit na mas magiging makamahirap at makabayan ang healthcare? Paano natin mapapabuti ang healthcare dito sa Pilipinas? Una-una po talaga yung advocacy natin sa policy, no? Kasi
everything is really down to policy. Kapag ang gobyerno ay sinasabi niyang ganito, neoliberal yung ating approach dun sa healthcare at meron ng privatization, sana ay talagang ipaglalaban natin yon na talagang kapag sinasabi natin everyone has a right to health, kahit mahirap ka, meron kang right to health at respeto ito ng simbahan ng gobyerno. So, kailangan ng security nets doon sa mga mahihirap. Kapag ka nag-privatize ka sa mga healthcare institutions ng government, then you have to provide for services doon sa mga mahihirap. So, yung mga government hospitals dapat na existing pa at run pa ng gobyerno, pagandahin nila yung services na yan. Sa mga barangay health workers, lagyan nila ng mga magagandang facilities, maayos na facilities. But the thing is, can the government afford to do that? Kasi sa ngayon, ang standard ng World Health Organization is you should have at least 6% of your GDP allocated to spending in health. Pero I don't think we don't have that kind of spending from our government, no? Kami sa Order of St. Camillus, ang ginagawa po namin ay nakikater talaga kami doon sa mga D at saka E class, no? Kasi ito yung mga hindi nakikater ng mga malalaking hospitals kagaya ng St. Luke's, o di kaya yung mga nasa urban areas o sa mga cities, no? At ang aming location ng mga hospitals namin nandun sa Davao, sa Mati, meron kami sa Samar, and these are poor areas. So ito yung kinikater namin, no? So we have preference for the poor, in other words, no? At yung aming polyclinics naman, like for instance sa Cugeo, these are located in poor areas so that those people would enjoy also quality care na binibigay ng aming order. So it's always preference for the poor at ito yung madalas na sinasabi. At in fact, we always insist this sa ating social teachings of the church. Father, ano na lang, Father, yung mga hospitals ng run by the religious, di ba, mahal din yun eh. Sa palagay mo, is it catering to the services of the poor? Ano lang, I do not know really how is it operating in terms of services to the poor. Pero, isa ding ano din na come to my mind also about this. Sa palagay mo, Father? Yeah, I don't deny that, no? Kasi may mga hospitals talaga na run by congregations na medyo mahal, no? In fact, sa Cebu, may mga hospitals dyan na privately run at saka may-ari dyan ay mga simbahan din, no? At marami din nagreklamo, talagang mahal. I don't deny that, no? But I think they are trying also to compete with the higher market. But the thing is, if they would create some sort of a balance, dapat strong yung kanilang tinatawag na servicing. O halimbawa, meron kang 50-bed capacity na hospital. I think it is just proper if you really stand with the gospel at saka yung message ng ating social teachings of the church, out of 50-bed capacity, you should allocate around 10 or 20% para sa mga mahihirap so that you would also provide the same kind of services that are enjoyed by those who could pay. No? And I think it is just proper to call yung bang still advocate for this doon sa atin mga hospitals that are run by the church, by our religious congregations. Father Samuel Cuarto ng Order of St. Camillus, maraming salamat po sa inyong oras. Salamat din po. Okay. Father Sam, sana sa susunod makasama na namin kayo ng live at we could talk about your hospitals and clinics dito I would be happy to come and then magtatalakayan po tayo tungkol sa healthcare system ng ating bansa. Maraming salamat po, Father Sam. Okay. Bye-bye po. Oo, at sa ating pagbabalik, you, isang nurse mula sa Philippine General Hospital ang ating makakausap. Pero bago tayo mag-break, pakinggan muna natin ang isang mensahe. Good evening po. I'm Father John Nire of PMA Congregation, and I would like to wish all the best to the new program Tala Akayan. Sana maging matagumpay at lalo na tumutulong sa lahat ng mga tao dito sa Pilipinas. May God bless you in what you are doing. Thank you very much.
Celebrating the Year of Faith this 2013. It's number 1. Veritas 846 Kapanali, the number one faith-based radio in the Philippines. Pakinggan mo, may mabuting balita. Katotohanan, pag-asa't pag-unawa. At kung puso mo ay naguguluhan, nalilito, kapanalig, ika'y makinig. Makinig, Veritas 846, kapanalig ninyo. Makinig, Veritas 846, radyo totoo, lahat ng kailangan mo. Balitang totoo, tulong na totoo, payong totoo. Makinig, Veritas 846, radyo totoo, radyo totoo. Member Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, 38 minuto makalipas ang alas 6 ng gabi. Dala Akayan! Nagbabalik po ang ating programa. Ito si Raymond Villanueva ng Koda Productions. At ito si Father Greg Obejas at kayo ay kapiling namin dito sa ating programang Tala Akayan! Bago tayo magpatuloy, Father Greg, may mga pagbati tayo sa pamamagitan ng mga text message mula po kay Angel ng Angeles City. Good evening po, Father, at sa kasama ninyo. O baka nakakalimutan nyo, ako po si Raymond Villanueva. Thank you po sa opening prayer ninyo. Ang ganda po, nakarelate po ang inyong opening prayer sa kapatid ko na may sakit. Maraming salamat, Angel, sa iyong text message at mensahe sa ating programa ngayong gabi. At meron pong prayer intention. Intention po, spiritual guidance, financial blessing, good health to my family mula kay Enrique E. Martin ng Sampaloc, Manila. God bless po. God bless din, Mang Enrique. At maraming salamat sa pagsubaybay sa ating programang Talakayan at sa buong Radyo Veritas. Ngayon, kapiling natin. Kanina pa ito naghihintay pero sanay na ito. Madalas kong guest ito. Nurse Josel, kumusta ka? Mabuti naman, Brother Raymond. Buti ikaw una ko munang tinanong kasi kung kumusta yung PGH, ibang sagot mo, no? Oo. Maraming salamat. Kumusta ang traffic sa labas papunta rito? Hindi naman masyado kasi tawag dito, umiba kami ng daan doon sa ilang mga... Oo. Ngayon, kumusta ang buong UP? Kasi, Father Greg, itong si Nurse Josel, siyang staff regent ng buong UP system. Kaya, the honorable. honorable pala ito. Kumusta ang UP, Nurse Josel? Sa ilalim ng bagong pamumuno ni President Pascual, so far naman ay... Hindi kasing sama nung mga ako na magsasabi. Natatawa ka Pero may malungkot tayong balita. Isang NEC member ng Alliance of Health Workers, sino nga yun? Si Wilfred. Si Wilfred. Yun nga, nagulat din ako kanina sa balitang yun. Nasa kainitan pa naman kami ng kampanya nga laban doon sa privatization ng mga public hospitals. Kasama na yung National Orthopedic Center kung saan magagawa si Alfred. Kaya ikaw muna kung ano mensahe ng AHW sa pamilya at mga naulila ni Alfred. Nakikiramay po kami sa pamilya at mga kaibigan ni Wilfred dahil sa medyo maaga niyang pagpanaw. Medyo nakakalungkot ang balitang ito at sana maka-recover or makakayanan ito ng kanyang pamilya. Nurse Josel, kumusta ba mga pasyente ng UP? Alam ko, dami diyang pasyente. Nakapasok ako dyan. Talagang ganun pa rin po kasi nga mag-isa lang yung ating PGH tapos ang mga pasyente nito ay mula Apare hanggang Sulu actually dahil bali siya na yung pinaka-end referral bukod doon sa Jose Reyes Memorial Hospital na siyang flagship hospital ng DOH ay ang PGH actually ang pinakamalaking
general hospital natin sa buong Kapuluan. Ibig sabihin, pag referral, dyan na. Kung hindi magagamot dyan, maaring mamaalam na ang pasyente. Opo, oho. Ganun na ang lagay. Talaga. Ngayon, ano ang inyong masasabi doon sa pangkahalatang estado ng kalusugan ng mamamayang Pilipino? Ayun, katulad na rin ng sinabi kanina ni Father Sam na nakakalungkot at ang ating statistika actually sa kalusugan ay hindi nag-improve. For example, ang maternal mortality rate sa halip na bumaba ay dumami pa lalo. Batay doon sa pinakahuling datos ng National Statistics Coordinating Board ay mula doon sa 176 deaths na namamatay na mga nanay sa bawat 100,000 nanganganak ay tumaas pa ng 222 per 100,000 population. So, Josel, yung sinasabi natin yung ang social justice issue may kaugnayan din sa health issue. Sabi, may ano ba yan? Opo, kasi alam naman natin na sa lipunan, isang mahalagang salik din actually ang ating kalusugan. Kasi usually ang kalusugan ay reflection lang din kung ano ang ating lipunan. Health situation ng country. Opo. Depends sa social justice, kung may pagkain, kung may trabaho. Kasi kung wala ito, marami ang nagkakasakit. Ganun po. So, yun nga, ano pa bukod doon sa poverty, ano pang ibang kondisyon panlipunan na nakaka-apekto doon sa kalusugan ng mamamayan? Nurse Josel. Yun nga, ang poverty hindi actually lumiliit, kundi mas lalong dumadami. Tapos, katulad niya ng sabi ni Father Greg, yung trabaho na isang salik doon sa poverty alleviation ay hindi rin dadagdagan, sa halip ay mas marami actually ang bilang ngayon na nawawala ng trabaho. Teka muna, Nurse Josel, sabi ni Presidente Benigno Aquino dahil sumisigla na raw ang stock market ng Pilipinas, malapit na. Parang pwede na nating amuyin, pwede na nating tikman ang nalalapit na kaunlaran ng Pilipinas. Yun yung nakakatawa actually yung yan nakakatawang justification na porket malakas ang stock market mo ay maunlad na tayo. Kasi alam naman natin itong stock market, mabilis na siyang pumapasok pag medyo maayos ang iyong mga fundamental sa loob ng bansa mo. Pero the moment na kunting dahilan lang dyan, halimbawa may nagkagulo o kung kaya may problema sa politika, bigla rin namang nawawala yan. Biglang, may mga sundalong biglang pupunta siya sa isang 5-star hotel, nakakagulo. Kaya hindi siya talaga totoong investment sa isang lugar na kung saan magpapatayo ng mga dagdag na pabrika para sa dagdag na mga trabaho, kundi pera lang yan or documents lang yan actually. So, na madaling pumasok, madali ring mawala. Okay, yung sa Ibon Foundation, Raymond, sabi nila na hindi naman daw gauge kasi kung economic development, ang ating daw development is more on the construction of high-rise building. Pero ang agriculture and national industry, ito ang hindi na-develop, pababa ang kaya ito yung nagsusupport ng talagang pangkabuhayan, pagkain ng tao. Kung bababa yan, anong harvest na kakainin ng mamamayan? Kumain tayo ng mga semento, mga adobe, ganyan. Siguro. Damo na lang, yung mga damo dyan sa yung kakainin natin, parang kambing tayo. Anyway, ngayon, umuunlad daw ang stock market at yung ating housing infrastructure ay gumaganda. Ito ba nababahaginan ba man lang ang sektor pangkalusugan? Yun nga po ang isa ring medyo malungkot kasi nga kung titingnan natin yung ating lungkot nga ng boses mo yung ating kalusugan, hindi talaga siya nag-i-improve. Tapos, ang masama pa nito, sa halip na dagdagan ng gobyerno ang kanyang investment sa kalusugan ng mamamayan, ay mas lalo pa niyang binabawasan at ang sagot naman niya, anyway, ipipipi naman namin yan, ang public-private partnership nga, at andyan naman daw ang PhilHealth.
Yun, nabanggit nga ni Father Sam kanina. Ano pa ang mga ibang patakaran? Kasi, nitong nakaraang linggo, Father Greg, nag-rally ang mga manggagawa ng National Orthopedic Center. Sinundan naman ng pag-rally dito sa harap ng National Kidney and Transplant Institute. Bakit ba kayo nahihilig sa rally? May buting dulot ba yan sa kalusugan, Nurse Josel? Actually, ano tawag dito, literally may magandang dulot sa kalusugan ang pagrarally kasi batay sa pag-aaral sa UK ay yung mga mahilig daw magrally na mga tao ay matagal ang buhay. Masayahin. Ganon. Kasi meron siya palaging tinitignan na mas malaking issue nang higit doon sa kanyang pansariling pangangailangan. Sabi nga ni Bishop Desmond Tutu ng South Africa, hope. Yun ang nagbibigay ng smile sa kanyang face, sa kanyang pagiging hope. Ngayon, ano nga ba ang issue? Bakit kaya kami nag-rally nung last week? Kasi nga, last week ang schedule ng pre-bidding conference para doon sa pagsusubasta ng ating Philippine Orthopedic Center. So, mula ngayon sa purely government owned siya and operated, for the next 25 years, siya ay magiging private. Ganon? Oo. So, privado na. Private na. Oo. No. Parang, oo. Commodification commodity. Oo. No? Ang ating bukod tanging ospital para sa sakit sa buto ay isa sa pribado na. So, yan yung sinasabi ng gobyerno natin na wala raw talo dito ang sinumang investor kasi kikita daw siya. Dahil exclusive. Oo, parang ginawa mo ng hostage ang buong mamamayan Dahil wala ka ng option, kailangan mo talaga parang end referral din ng National Orthopedic Center. Kung malala ang sakit mo sa buto, doon ang talagang punta mo. Pero on the other hand, sinasabi naman ng gobyerno, Nurse Josel, magtatayo naman daw ng bagong facility dito sa compound ng NKTI. Ano ba ang balita tungkol dyan? Yun nga, pagkatapos na ma-i-award yan, magpapatayo ng bagong Philippine Orthopedic Center and Trauma Center katabi ng NKI. Pero yung dati ngayong NKI sa may Banawe ay gagawin na lang siyang parang rehabilitation and manufacture ng mga prosthesis. Yung mga buto, yung mga artificial limbs. Ganon. So wala na totaling orthopedic center para sa mahihirap. Kundi so yung kinasanayan natin dating serbisyo ng orthopedic center, mawawala na yun, mawawala na yun. Sa ngayon nga, sinasabi ng ating mga kasamahan doon sa ortho, marami pa rin silang pasyente na pumasok dyan, napalitan ng ilang bahagi ng kanilang paa, for example, napalakad nila, tapos nag-stay dyan ng ilang buwan o taon pa. Merong nga taon dyan, di ba? Parang 12 years na. And then nakakauwi sila na wala silang binabayaran. Pero the moment na ilipat niyan sa pribadong sektor ang pagpapatakbo, I don't think mayroong investor dyan na papasok na hindi ang kanyang pangunahing pananaw ay ang kumita. Profit-oriented. So kung wala ka ng ibang option, ang mamamayan talaga, kapit na lang sa patalim. Either mamamatay ka na hindi nagagamot o magpapagamot ka, pero at the same time, uubos din ang iyong kabuhayan. Josel, ano ang dulot na sa kalusugan nito sa mga individual na mamayan? Alam mo, worried ako kasi may rheumatism ako. Nako, dahil talaga, aray. Parang... Yun nga po kasi ang ortho, yan daw ang magiging pilot program ng government para sa PPP sa lahat na public hospitals. In other words, ito magiging padron? Oo. Pagkatapos niyang ortho, hindi lang yan ang i-privatize nila, kundi lahat. Actually, ang 26 na iba pang hospital na hindi nakasama dyan sa PPP ay nasa proseso na rin ng corporatization para maging autonomous siya at kumita din. Binibid out na. Oo, sabi nga nung Vice President ng Workers Union ng Orthopedic Center diyan, totoo ba? Diyan sa Kidney Institute, kapag may sakit ka sa bato, natatakot ka nang pumunta kasi
para ng hotel eh. Oo. Totoo yan. Matagal na May ako yan. bangkot, 7-Eleven doon sa loob eh. Ganon? Oo. Hindi pa ako nakapasok. Ay nako, panoorin mo ang video ko, www.codaw.org. Nandiyan yun. Oo. Yun yung nakakalungkot dyan kasi ang ating experience dyan sa NKI ay nung panahon na ang director ay si Secretary Ona, dumating sa punto na mas marami pang inooperang mga dayuhan kaysa mga Pilipino dahil ang mga dayuhan ay kayang magbayad ng milyones para doon sa kidney operation. Totoo ba ang ibig sabihin ng NKTA, National Kidney Tourism Institute? Sino kaya nakaisip mo salbahe, no? Parang noon, yung heart center. Oo. Di ba may na-issue din yan? Di ba may burger restaurant na rin doon sa loob? Yung pang-tourism lang kasi yung kaya lang magpa-opera doon yung mga yung ganun nga, mga dayuhan nga, yun ang kinikwento. Ngayon, bukod sa NKTI, Orthopedic Center, alin pang mga malalaking ospital, kilalang ospital, ang sinasabi mong binibid out na dito sa programang pagkatapos ng PPP. heart ng Philippine Orthopedic Center, susunod nila ang Research Institute for Tropical Medicine. Ako lahat ng mga nakagat ng aso. Saka yung mga emerging communicable disease, doon dinadala, katulad nung SARS, di ba? Natandaan natin. Ayun lang ata ang Research Institute natin eh. Oo, yun lang talaga. Isa lang yan, Isa lang. Meron naman yung mga universities, meron silang mga research. Pero ito ang government institution para sa research ng communicable diseases. Tapos, ang San Lazaro, kasama din diyan, may isang hospital sa... Isa pa yun San Lazaro, di ba? Sa rabies. Oo. Bukod tanging center natin for communicable disease ay PPP din sila. And then yun nga, ito kasing 26 na iba pang hospital dahil may sarili silang charter, hindi pwede nilang pakialaman ito at ipasok sa public-private partnership nang hindi binabago muna ang kanilang mga charter. Kaya nga, i-corporatize muna nila. And then, kasama doon sa mga provisions ng nasabing corporatization law, yung pagpasok nila sa negosyo talaga. Ganon. Balikan natin yung sinasabi ni Father Sam Cuarto kanina. Ito ba agree ba kayong mga manggagawang pangkalusugan dito sa PPP ng hindi lang namang gobyernong Aquino ito eh, pati rin naman yung mga nakaraan. Oo, yun nga, kaya nga kami nag-rally at nahiga pa sa kalye noong Biyernes dahil kami mismo mga manggagawang pangkalusugan ang una-unang tatamaan, bukod syempre doon sa direktang serbisyo natin sa mamamayan. Dahil pag private na siya, syempre yung mga kawani ngayon, it's a pera na sila, lalong-lalo yung mga matatanda na. So, hanggang ngayon, hindi pa rin kinakausap ng ating Department of Health ano ang plano nila sa mga kawani ng orthopedic center na mawawala ng trabaho the moment na i-privatize ang Philippine Orthopedic Center. Alam mo, Jose, lang, ang sa tingin ko din, kayo na you are really in direct contact with the patient, those who are suffering, yung talagang walang-wala, talagang hindi nyo kayang i-give up yan sa PPP program dahil alam mo, yung connection ninyo sa mga tao talagang they are really connected to them, life and death. I know yung pakikibaka ninyo sa against PPP, maintindihan ko na. Sana maintindihan din ito ng mga kapanalig natin at mga tao nakikinig na itong issue na ito ay apektado lahat. It is a serious issue. Yun actually hindi namin maunawaan din kasi napatunayan na sa buong mundo na ang US model ng healthcare ay hindi maganda. 1/6 ng kanyang population, in spite of the fact na siya yung pinakamahal sa buong mundo, 1/6 ng kanyang population or mga 50 million, kalahati ng ating populasyon, ay walang coverage ng anumang healthcare. Pagkatapos, yung kinukopya ng ating gobyerno, marami namang modelo dyan na mas maganda. Bakit yun yung kokbilit na kinukopya ng ating gobyerno? Oo nga, Josel. Okay, tingnan natin na ilan lang ba ang Filipino ang may insurances, health insurances sa buong Pilipinas?
wala pa sigurong 10% kung Huwag na kayong tumingin sa malayo. Ako, wala akong insurance. Ako din, wala din ako. Wawa naman tayo. Sinasabi ng gobyerno, 80% na raw ng ating populasyon ay covered na ng PhilHealth. Pero kung pumunta ka sa komunidad at pumunta ka mismo sa mga public hospitals, wala pa sa 30% ang nagki-claim na sila ay miyembro ng PhilHealth o covered ng PhilHealth. Opo. Ngayon, Nurse Josel, ano ang iyong maiksing mensahe sa ating mga panalig? Paano ba tayo magtulungan para mailigtas natin itong mga government hospitals at ang public health system mula doon sa napipinto o mapanganib na pagbebenta sa mga korporasyon? Nananawagan po tayo sa ating mga kasamahang mga public health workers din na sumama po tayo sa ating mga pagkilos at mga ginagawa laban dito sa privatization. Ganun din po yung ating mismong mamamayan na maapektuhan nitong privatization ng mga public hospitals. Kasi tayo mismo ang maapektuhan nito. Batay mismo sa datos ng ating Department of Health, 70% ng ating populasyon ay umaasa sa ating public healthcare delivery system. Kung ang ating mga pampublikong ospital ay isa sa pribado, tayo din po ang direktang tatamaan nito. Kung kaya po, sumama po tayo at magpahayag sa anumang pamamaraan upang batikusin itong planong pagsasapribado ng ating gobyerno at pilitin nating mabago ang kanilang mga pulisiya at ipatupad yung mga pulisiya na para talaga sa serbisyo sa mamamayan. Dagdagan ang budget pangkalusugan at dagdagan ang bilang ng ating mga manggagawang pangkalusugan na direktang nagbibigay serbisyo sa ating mamamayan. UP Staff Regent Josel Ibisate, maraming salamat sa iyong oras at sa muli, tuloy-tuloy itong pag-uusapan natin hanggang patuloy na nagbabanta ang corporatization sa ating mga government hospitals. Father Greg, may mga mensahe tayo. Good evening po. Babatiin ko lang po ang mga taga Our Lady of St. Carmel ng Baliwag. Nakikinig po sila sa inyo. Ang parish priest po namin ay si Reverend Father Bobby Mariano. Thanks po. Si Kapanalig Pate Mendoza ng Baliwag, Bulacan. Sa pamensahe, alam pala ng paborito kong pastor na si Ed Lapis ang tukol kay Joseph the Dreamer. Masama mata mo kasi hindi ka nakaunawa. Ito siguro, hindi ko alam kung anong programa ang pinapatungkulan nitong mensahe nito. Ano po uli yung website kung saan makikita yung parang hotel na ang NKTI? www.kodao.org KODAO. Yung pong pinaka-latest na video. Makikita nyo po doon kung ano mga establishments na nasa loob ng isang government hospital. Isa pang mensahe, more power to Talakayan from Brother Bong MJ. Maraming salamat po. At sa bahagi ito ng ating programa, tayo po ay dinalaw ng mga mag-aaral mula sa Miriam College. At pababatiin natin sila. Ito, si Steph ang ating kausapin. Steph, magandang gabi. Magandang gabi po. Oo, sino ang mga kasama mo ngayong gabi? Si Roxanne Dapat po, si Pat Cacaberos, and si Jejin Mayoralgo. Kino-confirm ko po sa kanilang mga magulang, wala silang ibang kasama. Sila lang po pumunta. Hindi ko lamang po alam kung may naghihintay dyan sa baba. Ngayon, kumusta ang inyong... nagtitisis yung mga ito, Father Greg? Talaga? Siguro mga masscom students. Mga masscom students to. Ano ang tingin nyo sa ating usapan tungkol sa public health? Ano masasabi mo? Steph, dali, bago tayo magubusan ng oras. Mas tingin ko po kailangan nga po talagang pagtuunan ng pansin yung budget kesa po yung privatization po ng public hospital. Kasi po, kaya naman po tinayo yung public hospital para po sa common good ng mga tao at sa mga mas nangangailangan. So, kung lalagyan po natin ng mas dagdag bayad, parang hindi na po yata mamimit yung goal ng mga public hospital na tulungan yung mga taong nangangailangan talaga. Sana maging broadcaster kayo lahat at yan ang ulit-ulitin natin. Belated happy birthday po kay Nanay Puring Avillanoza ng Bagong Barrio, Caloocan. Siya po ay 78 years old na noong January 27. Salamat at mabuhay ang talakayan mula kay Kapanalig Noel. Father Greg. Ongoing ngayon ang good governance na seminar sa Asian Social Institute, no? Greetings na lahat ng mga participants ng seminar. At ang ating topic sa susunod na Martes, yung tungkol doon sa naging epekto ng Typhoon Pablo at nararanasan ng mga kapatid natin
sa Mindanao. Naubusan na tayo ng oras. Sumain niyo po ang isang oras ng makabuluhang balitaan at talakayan. Sana po ay naibigan ninyo ang aming episode, pangatlong episode. Maraming salamat sa inyo mga kapanali at sa lahat ng mga bumati. Muli po tayo magkakasama sa susunod na Martes, 5 ng Pebrero, ganap ng alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lamang sa ating Radio Veritas 846 kHz Radyo Totoo. Makinig, makilahok dito sa ating programang tungkol sa katotohanan, katarungan, kapayapaan at kaligtasan. Ito ang talakayan at sumainyo ang katotohanan. Sa gitna ng bagyo, talang kaagapay. Tala ng katotohanan, tala ng katarungan, tala ng kapayapaan. Dala Akayan!